Diyos na buhay, ang kapayapaan ay sumaating lahat. Sa panahong ito ay ano ba ang atin ngayong kalagayan? Alam natin dahil sa pandemya na naranasan natin, ang mga magulang ay nakakaranas ng matinding financial struggle. Paano, kung saan, kukuha ng gagastusin, yan ay major issue sa panahon ngayon. Ganon din naman sa mga estudyante. Ang mga pag-aaral, kahit na online, hanggang ngayon nahirapan pa rin tayo. At tayo ring lahat ay parang mga nakakulong sa ating mga sariling tahanan. Nanunood na lang tayo sa mga resorts, sa mga magagandang view, sa mga probinsya, nakikita natin sa TV, nakikita natin sa ating Facebook, sa ating computer. Hanggang doon na lang. Para tayong nakakulong. Gustong-gusto na nating makapunta sa mga iba't ibang lugar upang makapamasyal. Nagkakaranas na rin tayo ng tinatawag na technology fatigue. Napapagod na tayo. Biruin mo, habang ikaw ay nag-online, may meeting, may maririnig kang Shopee. Habang nag-aaral si kuya at may online classes, iiyak si bunso. Ay, nako. Yan na ang buhay natin ngayon. Naging familiar na tayo sa Facebook, sa Messenger, sa Twitter, YouTube. Pero alam mo, nakaka-stress. Nakaka-stress sa mga fake news, ang labanan sa politika. Nagkakanda hirap-hirap na nga tayo. Politika pa ang nasa isip ng iba. Different personalities. Nagsusulputan. Dumami ang matatalino. Dumami ang mga doktor. Dumami ang mga microbiologists. Dumami ang mga kung ano-ano pong mga theories. Nakakalito. Masakit sa ulo kung anong isipin. Kaya mainit ang ulo ng marami. Makakarinig ka ng mga kwento ng kamatayan, ang mga sinusunog na bangkay. Ang hirap pong isipin. At dahil dito ay nakakapanghina ng kalooban. Uncertain future, uncertain ang buhay, hindi mo alam, di ka makalabas nang walang face mask. Hindi mo alam. Kailan ka ba matuturukan? May panturok naman. Kung mayroon nga, nag-aalala ka, anong epekto nito sa akin? Tapos makakabalita ka, dapat daw 60 years old in below. Hindi dapat turukan ng ganitong brand na vaccine. Tapos pag sinabi naman yung gawang Chino, ayaw naman nating magpaturok noon. Wag daw mamili. Ang tanong, magpapaturok ba o hindi? Nakaka-stress po. Kung ano-ano mga balita natin kung ano-ano. Pero sa oras na ito, nais kong itong gawin natin. Muli, ang Diyos ay Diyos sa lahat ng panahon. Ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng sitwasyon. Kaya siya rin ay may kasagutan sa ating mga buhay. Kaya marahil, marapat lamang na sa Diyos tayo tumingin. Dapat nakatingin tayo sa Diyos. Dahil siya rin mismo nagsabi na look unto Jesus, the author and the finisher or perfecter of our faith. Kay Kristo lamang tayo manghawak. Kay Kristo lamang tayo tumingin. Alam mo, may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Kaya sa Kanya tayo magtiwala. Sa Kanya tayo umasa. Dahil siya may magandang plano. Isang buhay na ganap, kasaya-saya. Ang plano niya sa atin ay bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng magandang bukas, hindi upang tayo pasakitan, pahirapan. At ang plano niya po sa atin ay napakaganda. At yan ang gusto kong ating pag-aralan ngayon. Kaya nga, ang mahalaga lang, yung ating paningin ay hindi ma-divert sa mga bagay na nakikitas mo sa mundo. Mga bagay na nagbibigay sa iyo ng suliranin, ng mga stress. Tumingin tayo ng may pananampalataya sa Diyos na ating maaasahan. Ay nahiling ko po na samahan niyo ako sa pagbuklat ng kanyang salita na halawin natin sa aklat ng Colossians sa kabanatang 3. Basahin po natin ang nasusulat sa Biblia. Talatang 1, ang sabi ho, binuhay kayong muli kasama ni Kristo
Kaya't pag sumakita ninyo ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo na sa kanan ng Diyos. Verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Talatang 4, si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahayag din siyang kasama kayo. O mahayag din kayong kasama niya na makakahati sa kanyang karangalan. Dakila ang Diyos sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Mga kapatid, mayroon tayong titingnang mga bagay tungkol ho sa binasa nating ito. At ito ang una. Ituon daw natin ang ating puso, ang ating paningin, at ang ating paghahanap sa mga bagay na makalangit. Ginamit hong salita dito sa iba't ibang version ng Biblia ay set your heart, or set your sights, pagtingin, or set yung paghahanap, seeking, saan? On the above. When you say above, ginamit hong salitang above, referring to heaven, or referring to dun po sa tinitirhan ng ating Diyos. Basahin nga uli natin yung teksto. Ang sabi, binuhay kayong muling kasama ni Kristo. Tayo daw binuhay. Ibig sabihin, patay tayo. Bakit? Patay tayo sa kasalanan. Meaning nung patay, hindi ho patay na physical, kundi tayo po'y malayo sa Diyos. Wala ho tayo sa presensya ng Diyos. Tayo'y patay, meaning patay dahil sa ating kasalanan. Yan ang kahulugan ng patay. Spiritually dead po tayong lahat. Kaya kinakailangan ho na tayo'y madaluyan ng Espiritu ng Diyos upang tayo magkaroon ng buhay. At naganap po yun nung tinatanggap natin si Kristo bilang ating Diyos at personal na tagapagligtas. Doon po naganap ang ating pagiging anak ng Diyos at dumaloy ang buhay ng Diyos sa atin, ang lumukob ang banal na Espiritu sa atin. Ang tawag po doon ay born again experience. O ngayon, sabi ho dito, binuhay kayong muli. Praise God, you're born again. O binigyan tayo ng panibagong buhay. Kasama muli ni Kristo. Kaya ang sabi dito, pag sumikatan daw natin, pag sumikitan, atin daw hong paglaanan ng pansin, ng pagpapahalaga, yung daw ating puso, yung daw ating mata, yung ating paningin, yung ating atensyon. Siyempre, pag ikay may attention, hinahanap mo ang mga bagay na nasa langit. Mga panlangit. Things above. Or, ang sabi ng ibang translation ay, realities of heavens. Yun daw ang ating pagtingnan. Ano bang langit? Ang sabi ho dito, tinuloy natin, na kinaroroonan ni Kristo. Una kinaroroonan ni Kristo. Si Kristo daw po, ang ating Panginoon, anong ginagawa? Nakaupo sa kanan ng Diyos. Tama talaga si Apostol Pablo na sulatin ang gawa at nasabi doon, nung binabato na si Esteban, na nakabantay si Apostol Pablo, yun yung sumulat ng aklat ng gawa, sabi, nakita niya. Sabi ni Esteban, nakita ko ang Panginoong Hesus nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. O, tama. Bakit siya nasa kanan ng Ama? Nag-i-intercede po sa atin. Iisa ho siya sa Diyos doon sa Holy Trinity. Kaya nakaupo din siya sa tabi ng Ama. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero tingnan niyo po dito. Ang sabi dito ay, set your heart, set your sights, or your seeking on the things above, on the realities of heaven. Tayo ho dito, sa panahon ngayon, siyempre, in the natural, ang hinahanap natin ano ba yung mga bagay na mabibili, na maaangkin natin. Nakikita ko po yung iba, talagang ang mamahal ng mga na makikita mo, nagbebenta ngayon online. Talagang ang mamahal, mga bag, libo-libo ang halaga. Mga sapatos, hinahanap natin. Walang masama doon.
Walang masama, kanya-kanya ng hilig. Yung iba naman, nakatingin sa mga sapatos, sasakyan. Wala namang masama doon. Kaya lang, ang sinasabi ng Diyos ay, yung atin pong pangkaloob-looban na nais or desire ay dapat nakatingin sa mga bagay na panlangit. Hindi po tayo nakukubabawan o nalulunod na mga bagay na panlupa. Tandaan po natin yun, ha? Sa nangyayari ngayon, isa lang ho talaga ang ating dapat na hinahanap. Ako po ganun ang hinahanap ko. Doon ho ako nagbabantay. Alin pong binabantayan ko? Binabantayan ko po ako yung dagitin ng Diyos. Matupad ang sinabi ng Diyos na pagdagit sa isang kisap mata, sa isang malakas na sigaw, sa pakakak ng arkanghel. Ang mga nakay Kristo, biglang magbabago. Ang mga patay na mananampalatay, mabubuhay na maguli. Maliwanag na may langit. Sabi ng Philippians, o Pilipos chapter 3, verse 20, basahin natin. Sa kabilang dakwan, sabi dito, ang langit, ang tunay nating bayan. Taga saan ho ba kayo? Ako ho, taga Taguig. Ang akin hong pinagmulang probinsya ay Quezon. Gumaka, Pagbilao. Yan po ang aking bayan. Ang sabi ho doon, ang langit, ang tunay nating bayan. So hindi ho yung kung saan ka nakatira ngayon. Kung ikaw ay anak ng Diyos, meron kang dalawang citizenship. Una ay yung ikaw bilang Pilipino, at pangalawa ay yung ikaw ay may pagkamamamayan ng langit. Praise be to the living God. Tuloy natin. Sabi ho ng Philippians 3, verse 20. Mula rooy. Saan yung mula roon? Di sa langit, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sinong hinihintay nating manggagaling sa langit? Di si Hesukristo, ang atin daw hong tagapagligtas. Glory to God. Kaya nga mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok, ng mga suliranin na dinaranas natin sa panahon ngayon, huwag kang mawawala sa iyong focus, sa iyong paningin. Huwag mong tingnan ang iyong bulsang walang lamang pera, ang iyong refrigerator na wala ring laman, yung tubig lang ang laman, hindi pa malamig, bakit? Wala ring kuryente. Walang pambayad, napakamahal ng kuryente. Huwag mong isipin ang mga bagay na pangmundo na dahil dito ay nawawalan ka ng kalakasan. Lahat ng yan ay alam nating mahalaga, ngunit mas may higit na mahalaga. Ano po? Na tayo ay nakatakdang pumunta sa kalangitan. Ang langit, ang tunay nating bayan. Tandaan natin yan, mga kapatid. Dahil kung tayo ay nakaangkla sa mga bagay na panlangit, ito hong nangyayari sa mundong ito na pinagdadaanan natin ay tunay na makakagaan sa ating kalooban. Sa totoo lang po, pag pinag-uusapan po yung West Philippine Sea, kahit po ito ganito ng edad ko at may edad na, lumalabas po yung ano ko Sabi ko, magsusundalo kaya ako, magbo-volunteer ako. Reserve ROTC officer. So, magbo-volunteer kaya ako. Lalaban ako. may ganun hong tendency. Pero minsan, at most of the time, pinapaalala sa akin ni Lord. Sabi niya, Moises, panlupa lang yan. May langit akong inihanda sa inyo. Pag ganun na, ang nalagay sa aking kamalayan at alam kong yung tama ang Panginoon sa kanyang kasulatan, sabi ko, kunin nyo na lahat. Kunin nyo na kung gusto mong kunin yung mga islands namin sa West Philippine Sea. Kaya ang sarap talaga at tama na tayo ay hindi lamang sa lupang ito nakatingin. Hindi lamang sa pangmundong bagay tayo nakatuon ang pansin. Meron ho tayong ganun. Meron tayong kabig. Kaya maganda, nakatingin tayo sa mga bagay na panlangit. Kaya punta tayo sa number 2. Ang sabi dito sa binasa natin, sabi, set your affections, minds, feel your thoughts. Ito ho, pinag-uusapan naman, isip. Yung kanina, puso. Yung kanina, mga bagay na dapat daw nating iayos, ay ito naman hong ating isip. Sabi ho, sa
sa talatang 2. Sabi, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Tandaan natin yun. Number 3, ha? Utak naman ngayon, yung ating kamalayan, nakatungin pa rin sa langit. Kanina, puso. Ano? Pangatlo, may negatibong katuruan. Ito, negatibo naman to. Ito ang sinabi. Do not set your affection or minds, fill your thoughts with mga bagay na panlupa. Do not, negative. Verse 3. Sabi, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Yan ho ba yung mga panlupa? Masama ba yun? Hindi. Hindi masama ang panlupa. Hindi ko po sinabing ma-detach tayo sa mundo at tayo ho'y naglalakad na wala nang pakialam sa mundo. Hindi po. Magpaaral pa rin tayo ng anak. Tayo ho'y magpaayos pa rin ng bahay. Tayo po, ayusin po natin ang ating pananalapi. Kung may utang, bayaran po natin. Tayo po ay gumawa pa rin ang normal. Ayusin pa rin ho natin ang ating pang-araw-araw na buhay. Pero ito ho ang maganda. Hindi ka kontrolado ng kalagayan mo sa mundo. Dahil nga, ang iyong affections, ang iyong pagnanasa, ang nakakapagbigay ng kaluguran sa iyo, ay hindi lang pang mundo, kung hindi mga bagay na panlangit. Halimbawa, kung may pagkain ka, edi magpasalamat ka sa Diyos. Huwag ka na maghanap na, ito na naman ang pagkain ko, kinakailangan, laging masarap. Kung wala nga ay di wala. Ibig sabihin, maging masaya na tayo kung ano ipinagkaloob sa atin ng Lord. Kung anong kalagayan natin, ipagpasalamat natin, ang mahalaga, tayo'y may pananampalataya. Tayo may pag-asa na mayroong Diyos na may pangako sa atin. Hindi man sa mundong ito, doon sa kalangitan. Kaya po, napakaganda ang isipin ng isang mananampalataya ay hindi lamang ho nabubuhay sa mundong ito, kung hindi sa mga bagay na panlangit. Ulitin nga po natin ang naintindihan natin. Ulitin natin. Ito ang ang kalooban. Ang puso. Saan? Di sa mga bagay na panlangit. Ano pa daw ho ang itutuon? Pag-iisip. Pag-iisip. Ituon daw po natin ang ating pag-iisip. Saan? Sa mga bagay na panlangit. Sa darating na kaharian ng Diyos. Millennial Kingdom. Kung alam niyo po yung Millennial Kingdom, kaharian ng Diyos, 1,000 taon ho yun. Mararapture tayo. Magkakaroon ng paghihirap dito sa lupa. Ang ibig sabihin doon ay tribulation, 7 years. Babalik tayo, second coming of Christ, para itayo ang kaharian ng Diyos na tinatawag Millennial Kingdom. Tapos po ay mawawala na ang dating lupa, dating langit, mawawala. Tapos po ang Diyos ho, maggagawa ng bagong langit, bagong lupa. Kung ikaw ay nakakaunawa nito, kasama ka doon. Kasama ako doon. Excited ako. Kaya aanin. May kalungkutan, hindi ka na-promote. Hindi mo naman makakasama yan sa langit. Hindi mo nakuha ang pinapangarap mong lote. Di ba? To some extreme, may sakit ka. Alam mo, ang hirap ng may sakit. Sabi ko nga po, yung mga taong malusog, napakaraming pangarap. Yung mga taong malusog, napakaraming gustong gawin. Napakaraming prayer request. Dami. Kung ano-ano. Pero ang tao may sakit. Isa lang ho ang prayer. Isa lang ang prayer request. Alam niyo ho kung ano? Lord, pagalingin mo ako. Kapatid, kung may sakit ka ngayon, nice, kung i-encourage ka, una, ang Diyos nagpapagaling. Amen? Manalig ka. Number 1. Number 2, kung hindi ka man gumaling, kung bawian ka man ng buhay, wag naman sana. Ito maganda.
may langit na naghihintay para sa atin. Mayroong buhay na walang hanggan. Lagi ko po yan sinasabi. Buhay na walang hanggan, napakahalaga. Marami nang namamatay. Yung iba hindi lang dahil sa COVID. Alam nyo naman, ngayon nga ho nadapa, nabagok. Paglabas sa ospital, COVID ang ikinamatay. Ganun na ho Pero ang katotohanan, maraming namamatay. At napakasakit. Pero ito ang katiyakan natin dapat. Kung mamatay ka man ngayon, masasagot mo ba ang tanong, saan papunta ang iyong kaluluwa? Kung hindi mo masasagot yan, may problema ka. Malaki ang problema mo. Pero kung masasagot mong, yes, papunta ako sa langit, sa tahanan ng aking Ama, glory to God, kapatid. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. At kung masasagot mo, at anong dahilan, anong kwalifikasyon mo at ikay papunta sa langit, ano nga ba? Baka naman, kiniklaim mo lang yun, hindi mo naman naiintindihan. Dapat maintindihan mo, ang sabi ng Biblia, iisang pangalan lamang ang ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng tao, si Kristo. Dapat maintindihan mo yon. Huwag kang magkiklaim ng kaligtasan kung hindi si Kristo ang dahilan ng iyong kaligtasan. Kung ang kiniklaim mo ay membre ka, panatiko ka sa isang relihiyong kinabibilangan mo, na wala si Kristo, o may kahati si Kristo, may iba pang Diyos maliban kay Kristo, questionable na malaki yun. Hindi nalulugod ang Diyos doon. Kaya nga, dapat lang na sa oras na ito, matuon ang ating kalooban, ang ating pag-iisip sa panlangit na mga bagay ang nais ng Diyos. At tandaan natin, naging bahagi na ng ating pagkatao si Kristo, ang ating Lord Jesus. Bakit kamo? Namatay tayo, nakasama niya. Sinabi ho yan ng Biblia. Naipako na tayong kasama niya. Yes, doon sa cross. Inilibing tayo na kasama niya. At muli ho tayong bubuhayin kasama niya. Kapatid, ang mga bagay na ito ay hindi nangyari sa pisikal. Pero, naganap ito sa spiritual. Nung tayo ay tumanggap kay Kristo. Kaya nga, mga minamahal, sabi ng Juan chapter 3, 1 John chapter 3, ang ganito, mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos. Tandaan mo yan, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi ng Juan 1 ay ganito, at binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos kung sino man ang nananampalataya sa Kanya. Tandaan niyo po yan, na para maging anak ka ng Diyos, kinakailangang manampalataya ka kay Kristo. Kaya ang sabi uli ni Juan, sa chapter 3 ng 1 John, ang sabi, tayo'y mga anak ng Diyos. Praise God. Ngunit, hindi panahayag ang magiging kalagayan natin. Kasi nga, nasa laman pa tayo, nasa mundong ito. Gayon man, sabi niya, alam natin sa muling pagparito ni Kristo, yun na, pagparito niya, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Handa ka na ba sa pagparito ni Kristo? Dalawang pagkakataon na paparito si Kristo. Yun hong pagdagit. The secret appearance of Jesus Christ. The secret coming. Rapture. Bigla hong mawawala ang mga mananampalataya. Kasama ka ba doon? Sa isang kisap mata. Kung hindi ka pa kasama doon, mag-isip ka, seryosong bagay ito. Nagaganap na ang maraming tanda na ito'y malapit na. Pangalawa, ayun pong pagtatayo niya ng millennial kingdom sa panahon ng Armageddon. Gera. Tapos gigerahin niya, kakalabanin niya ang kampo ng demonyo. Saka mga sundalo ng mga bansa. Armageddon po yun. Tapos itatayo na niya ang kaharian niya dito sa lupa, ang millennial kingdom. Ngayon, ay ito ang sinasabi ng 1 John chapter 3 sa muling pagparito ni Kristo. Kapatid, nililimit ko ang aking mga sasabihin, maging ang mga verse na aking binabasa ngayon. Kasi gusto kong maintindihan mo
ng malinaw na malinaw. Ayaw kung mas marami ka pang maisip na ibang bagay. I-summarize na lang natin. Ang sabi ho ng ating binasa sa Colossus, chapter 3. Ito lang ho, 3. Ituon ng iyong attention, ng iyong kalooban, ng iyong puso, ang mga bagay na panlangit. Panlangit. Makadiyos. Ano ba ang nakalulugod sa Diyos? Gusto ba ito ng Diyos? Ginagawa ko. Ako ba'y nananalangin? Ako ba'y nagpupuri? Ako ba'y nagbabahagi ng kabutihan ng Diyos? Nagdidisipulo ba ako ng mga tao? Ibinabahagi ko sa kanila na may buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ng Diyos. Pangalawa, isa-isip. Lagi natin isipin ang kaharian ng Diyos, ang nalalapit niyang pagdating. Kaya may baksin, walang baksin. Grabe hong nangyayari sa bansang India ngayon. May gera, grabe nangyayari sa Jerusalem, sa Israel. Nagkakainitan ang mga bansa. Tayo ho, binubuli ng China. Ano man ho ang mangyari, isa-isip, isa-puso ang mga bagay na panlangit. Kapatid, kumbaga po dito sa mundo, dress rehearsal lang po ang nangyayari sa atin. Ang tunay hong drama, pelikula, sa langit. Ilang taon lang ho ba naman tayo ngayon dito? Mabubuhay. Salamat sa Diyos kung umabot tayo ng 70, 80. Pero ho yung panlangit na bagay, panlangit na pamamalagi, habang panahon, eternal. Kaya nga, pagtuunan natin ang mga bagay na panlangit. Ngayon, kapatid, sa oras na ito, nais kong manalangin tayo, sama-sama tayo. Ilagak natin sa Panginoon ang mga tao na wala pang pagkakilala kay Kristo. Na sila'y magpakumbaba kay Kristo. O kung ikaw man nakikinig ngayon, at ikaw ay isa sa mga hindi pa rin tumatanggap ng totohanan kay Kristo. Kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. At nais ka niya na ikaw ay lumapit sa Kanya. Alam mo, ituon natin ang ating bagay, isipan sa mga bagay na makalangit. At si Kristo nasa langit. Gusto mo tulungan kita? Sumunod ka sa aking panalangin. Dakilang Diyos, ako'y makasalanan. Ako po ay naging palalo. Ako po'y naging mabait sa aking tingin. Self-righteous. Akala ko po ang relihiyon na kinabibilangan ko magliligtas sa akin. Ako po ay lumayo sa inyo. Gumawa po ako ng sarili kong hakbang para makalapit sa inyo. Pero sa totoo lang ho, hungkag ang aking puso. Hindi ko pa rin nararanasan ang pagiging anak mo. Sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat kong ginagawang kasalanan sa aking paglayo sa inyo. Sa oras na ito, Ama, tinatanggap ko po kayo. Panginoong Hesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas, linisin niyo po ako sa lahat kong naging pagkakasala. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Congratulations, ko'y kay nanalangin. Ngayon naman, nakatuon tayo sa mga bagay na panlangit. Gusto kong i-extend ang kapangyarihan ng langit sa buhay natin. Huwag na nating hintayin na nandun na tayo sa langit, yung tunay na langit ng Diyos, bago natin ito gawin. Dito pa lang sa lupa, maranasan na natin ang kapangyarihan ng langit. Amen? Amen. Kung nasaan ang mga anak ng Diyos, nandoon ang kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, we are God's extension of His presence here in earth. Dahil dito, manalangin tayo. At hayaan nating dumaloy ang kapangyarihan ng langit sa buhay mo. Manalangin tayo. Samahan niyo ako. Praise you, Jesus. Kung gusto mong tumayo, sige, tumayo ka. Sa loob ng inyong mga tahanan, sabay tayong manalangin. O dakilang Diyos, nakikita mo ang anak mong ito. Anumang karamdamang taglay niya sa kanyang lupang katawan, hinihiling ko ang kapangyarihan ng langit, the power of the future kingdom of God, and the present kingdom of God here in earth.
manifest. In the name of Jesus, release thy divine healing, divine touch in Jesus' name. I pray in the name of Jesus, release the power of Jesus. Heal your body. Consume lahat ng bukol, lahat ng nana, lahat ng pigsa, lahat ng hindi akmang galaw sa loob ng iyong katawan. Mayroon kang bato, mayroon kang bukol, mayroon kang nadarama sa katawan mo. Tumitigas ang iyong mga ugat. In the name of Jesus, sinasansala namin ito at hinihiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ipatong niya ang iyong kamay ng Diyos sa iyong mga ulo at dumaloy ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos mula ulo hanggang paa at maranasan mo ang kagalingan ngayon din. In the name of Jesus, I release the power of the touch of Jesus in your life. In the name of Christ, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, i-release nyo rin po ang kapayapaan sa aking kapatid na ito. Kung siya'y dumaranas ng depression, Lord, tanggalin mo ang binubulong ng kaaway, na siya'y mahina, na siya'y walang kalakasan, na siya'y walang mararating, na siya ay hindi minamahal, na siya hindi pinapahalagahan. In the name of Jesus, tanggalin ang lahat ng ito, ang mga bulong na ito, na siya'y walang halaga sa mundo, lalo na ang bulong na nagsasabing magpakamatay o mag-suicide, ay paralyze yung pinuputol ko ang dila ng kaaway na bumubulong in Jesus' mighty name. Anumang sumpa, anumang kulam na inihagi sa iyo, I abolish in the name of Jesus. I abolish in the name of Jesus. Powerless, without any effect in your life, in Jesus' mighty, mighty name. Release, I Lord God Almighty, release the power of your kingdom upang Panginoon maranasan ng mga kapatiran kung ito ang presensya mo. The power of the coming kingdom of Jesus. Nakatuon kami sa kingdom mo, Panginoon. And lahat ng nag-uumupasalang kaaway, nagtutulak upang kami magkasala, lahat ng pang-alipin sa mga bisyo, sa masamang pag-iisip, sa pangalan ni Jesus, kaming tinatali at winawasak, pinapatay ang anumang bisyo, anumang pagkasugapa sa mga bagay, sa pangalan ni Kristo Jesus, anumang hindi pagkatulog, depression, in the name of Jesus, we command you right now, release this person, this child of the Lord, release from the bondage of the enemy. Right now, I declare the healing touch of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Father God Almighty, we thank you for your mighty, mighty anointing. I release the fire of God in Amazing Grace Community Church family in Jesus' mighty name. Hallelujah. Ganun din, Panginoon, I release the power of the Lord sa aming mga pamilya, sa aming mga kamag-anakan, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala, sa aming palaging isinasama sa panalangin sa inyo. Cover them with the blood of Christ. Angels of the Lord, protect our houses. Cover our houses every night, every day. In Jesus' name. Father, we thank you. Kayo ang nagpipilter ng aming himpapawid, nagpipilter ng hangin aming hinihinga. No COVID, no virus, no bacteria will be able to touch and harm your people. Because, Lord, we know there are angels encamping around us. And we thank you so much, O Lord God Almighty, for your divine presence. Hallelujah, hallelujah. Oh, we bless you. Oh, hallelujah. We touch your glory, Lord God Almighty. We thank you for you love those people whom you also love, oh Lord God. You are extending your protection. You are extending your divine hands always. In the name of Jesus, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the power of the Holy Ghost. Thank you for your salvation. Thank you for the coming kingdom of God. Amen. Amen and amen. Praise God. Mga kapatid, sumainyo ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.